Magandang lalaki po ba si Sir Alan? Si Alvin. Permanente na. Niresigyan ko lang. Ayan. Si Eli. Ano yung tsura ni Eli? Ganda. Ayan. Opo. At salamat sa Diyos kasi ganoon din po, bukod sa biyaya ng buhay, kalakasan at paningin, tita, no? Si Tita Loling naman po ay nandoon na sa buhay na walang hanggan, no? So, salamat sa Diyos kasi masaya siya ron at nandito kayo sa kanyang tahanan, no? Na naniniwala po ako na gusto niya na ipagpatuloy po natin yung gawain dito, no? Sa tahanan po ni Tita Loling. Ayan, so, purihin po ang Diyos at nandito po tayo lahat. Muli po, dumulog tayo sa ating dakilang Ama, tulad ng panalangin natin lahat. Ama, tulad ng panalangin po ng aming mga kapatid, ni Sir Alan po, na ang inyong salita po ay aming marinig ngayon. At humihingi kami ng habag sa inyo dahil kami mga mahihinang tao, Ama, na nandito pa kami sa katawan na may corruption. Kaya, Ama, may panahon na nakagagawa kami ng hindi tama sa inyo. Kaya, Ama, nandito kami ngayon, humihingi kami ng tawad sa lahat ng aming pagkakasala sa inyo. Yes, Lord. At sinabi niyo, Ama, na patuloy kaming humingi dahil ang mga anak niyo po ay patuloy po na humihingi ng tawad sa kanilang mga kasalanan. Kaya, Ama, nandito kami ngayon, nawa po, hugasan niyo kami ng dugo na ipinagtubos po ng inyong anak sa krus ng Kalbaryo upang kami po ay maging sakdal, upang kami maging malinis sa inyong harapan. At naniniwala kami, Ama, na kung kami ay lalapit sa inyo sa luklukan ng inyong awa, nataglay namin ang pagpapakababa at pagkilala na kailangan namin kayo, kailangan namin ang inyong biyaya para kami ay maging malinis. Gagawin niyo pong malinis kami. Kakalimutan niyo ang lahat ng aming pagkukulang at kami ay inyo pong patatawarin. Kaya salamat, Ama, na mayroon kaming access dyan sa luklukan ng inyong awa. At dalangin namin na maglingkod kami sa inyo dahil walang ibang bagay na makapagbibigay sa amin ng kagalakan, kundi ang maglingkod sa inyo at sumunod kami sa kalooban niyo. Samahan niyo kami sa hapong ito at manguna kayo sa amin, Ama. Salamat na ginamit niyo po si Tita Loling para magkaroon po ng gawain dito sa Capitol, dito partikular sa kanyang tahanan. At salamat, Ama, sa bukas na tahanan ito, na kung saan ay kakasangkapanin niyo rin po si Eli para po ang inyo pong biyaya ay pumarito po at patuloy pong maranasan ng aming mga kapatid. Salamat, Ama, sa hapong ito, samahan niyo po kami sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Okay po, sa salita po ng Diyos, mga kapatid, pakinggan niyo po yung nakasulat. Okay, dito po sa Filipos, sa ikatlong kabanata po ng Philippians, sulat ni Apostol Pablo, basahin ko po sa inyo yung mga talatang 20 hanggang 21. So, Filipos chapter 3, verses 20 to 21. So, ito po yung ating mababasa, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian, ayon sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa Kanya. So purihin po ang sinabi po ni Apostol Pablo, ito ang salita ng Diyos sa atin sa hapong ito. Muli mga kapatid, batiin natin yung mga katabi natin, sabihin natin, God bless you. God bless you, Tita. God bless you, Tita Nita. God bless you po sa inyong lahat. At salamat po tayo po sa lahat, no?
Yan po. God bless you So, po, Tita Gita. meron po akong ikikwento sa inyo mga kapatid. No? Ito ay based sa karanasan. Dahil may isa pong kilalang mangangaral no, sa US, kilala siyang preacher. At isang araw po, ito yung pagtotoo niya, nakita siya ng kanyang asawa, umaga po yata yung madaling araw, na hindi na siya humihinga. No? As in, walang pulso, walang tibok ng puso. So, nagtaka yung asawa niya, patay na ba to? Yung pala mga ilang minuto na siyang ganon. Yung pala mga kapatid, no, sa kanyang patotoo, nang siya ay nakahiga, kasi po mangangaral nga siya, no, at isa siya sa mga tinawag ng Diyos. Meron palang nagpakitang anghel sa kanya, at ang sabi, sumama ka sa akin, no? Sabi ng Diyos, dahil mayroon akong ipapakita sa iyo, no? So, umalis yung kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. No, ganun na nangyari. At pumunta siya roon sa tinatawag na kabilang buhay, no? May tinatawag mga kapatid kasi na, na time and eternity, no? Dito sa lupa, tayo ay hawak ng oras, no? Mayroon tayong panahon dito, no? Kaya tayo ay dinumir yung kilos natin dito, no? Pero doon sa walang hanggan, walang orasan doon, no? Wala roong time clock, no? Kaya dito lang may oras, no? Kaya yung kanyang kaluluwa umalis. Pagdating doon, mga kapatid, no, doon sa kabilang buhay, napansin niya na may sumalubong sa kanya, no? May sumalubong sa kanya na ang sabi, Daddy, mabuti nandito ka, no? Welcome. So niyakap siya, magandang babae, no? Sabi niya, sino ka ba? May anak ba kita? Sabi, Daddy, hindi mo ba ako natatandaan? Sabi ng bata, no? Sabi ni Brother William Branham, sabi niya, sino ka ba? Sabi ng bata ay, ako yung anak mo. Naalala ni William Branham na noong siya ay nakatira sa isang lugar sa US, no? Hindi ko alam sa Indiana ba yun. Meron siyang anak na sanggol. Kasama yung kanyang misis. Nagkaroon ng matinding bahayata, no? Doon, sa isang lugar, mga kapatid, nagkaroon ng flash flood. Namatay yung kanyang asawa at yung kanyang anak. Namatay po, no? Nalunod. No? So, kaya naalala niya, no? Ikaw ba si Ganon, sabi, ako nga yung daddy, ako nga. Sabi, bata kang namatay, ba't malaki ka na? Kasi, pag ang isang buhay ay umuwi sa Diyos, hindi ka umuwi doon ng sanggol, at hindi ka rin umuwi ng matanda. So, pag may namatay na matanda, hindi ka naman doon matanda. No, ganon. Pag may namatay na sanggol, hindi ka rin sanggol. No, doon sa tinatawag nating lugar ng Diyos, no? Ang lifespan, yung kumbaga po, yung age, yung edad ng tao doon, ay nasa middle, no? Kumbaga po, hindi middle nasa kalakasan mo. Kumbaga po, maaaring ang edad mo doon, pag bumalik ka roon, ay parang mga nasa 20. No, ganun ang edad, no? Parang mga 20 plus. 20s, 30s. Kaya ang matandang namatay, hindi doon matanda, no? At yung batang namatay, hindi rin doon bata, no? Kaya sabi ni William, anak pala kita, opo. At anong mga kapatid, no? Pinakita sa kanya na ganito, no? Sa tinatawag na lugar na hindi tumatanda ang tao, no? At wala rin dong sanggol, no? Ganun. So, kumbaga po, ang buhay ng tao po, no? Sa totoo lang, sa original na kalagayan natin, hindi tumatanda at hindi rin sanggol, di ba? Naalala niyo po ba ng dalangin ng Diyos sa Eva at Adan? Hindi naman sila sanggol, tama ba? Nang sila po ay nang sila ay dalangin ng Diyos, hindi naman sila nag-umpisang baby. Tama ho ba? Nag-umpisa ang tao ng nasa peak age, di ba? Nasa bata pa sila, no? Kumbaga, hindi masyadong bata, hindi rin matanda, no? Kumbaga po, sakto ng kalakasang edad. Kaya, ipinakita lang ng Panginoon doon sa ating kapatid na ganito sa buhay na walang kamatayan, na walang sakit. Kaya po, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo to kasi
ang ating pagkamamamayan, no? May tinatawag kasi sa Bible na citizenship, no? Pag sinabi pong citizenship, di ba tayo, halimbawa tita, pag tinanong, Tita Lolit, Pilipino ka ba? Tama? Okay. Ano patunay na Pilipino ka? Nagtatagalog, dito pinanganak. Kung saan ka pinanganak, tita, anong tawag doon? Kung saan ka pinanganak, doon ka mamamayan. Okay. Sino dito pinanganak ng ibang bansa? Okay, ako may pamangkin. Kasi yung kapatid ko po, tita, sa Amerika nag-work, nakapag-asawa ng Pilipinas ang dali sa Cebu, bumalik sa US. Ngayon, 3 anak nila sa US pinanganak. At ano yung citizenship ng mga anak niya? US, no? Mga Amerikano sila kasi doon sila pinanganak. Tayo mga Pilipino kasi dito tayo pinanganak. Ngayon mga kapatid, ganito. Pag ikaw pinanganak sa langit, anong tawag sa'yo? Pag pinanganak ka sa langit, makalangit, di ba? Ang iyong pagiging citizen ay sa langit, no? Kaya mga kapatid, sinasabi natin, ang tao dapat ipanganak ng Diyos. Amen po ba? Kasi po sabi ng Bible, pag ikaw ay born again, kapag ikaw ay pinanganak ng Diyos, ibig sabihin po, hindi ka tiga rito. Tama mo ba? Pero, sabi nga natin, tiga rito pa rin, pero may isa ka ng citizenship. Tama ba? Kung mga dual. Tama mo ba? Tiga lupa ka, pero pag anak ka ng Diyos, tiga ano ka rin? Tiga langit ka rin. Kung ganun mga kapatid, no? Kaya po sa Bible may sinasabi na born again. Kasi nga, ang pagiging mong born again, pinanganak ka ng Diyos. No, so, basahin natin yung John chapter 1. Ito po, pakinggan nyo to, no? Na ang Diyos ay may kapangyarihan po, no? Para lalangin uli tayo, no? Sa bagong kapanganakan. Okay, basahin natin. Ito mga kapatid, no? Okay, may babasahin tayo. Ayun, nabigatan. Nangyari na sa akin yung bro. Nakasira ako ng upuan habang nakikinig ng sermon. O, tatanggal yung ano. Nasira. Ang problema, binalik ko. May iba umupo. Ayun, tita. Ang umupo yung professor namin. Siya pong nabaliktad na ospital. Mabuti wala ka na lumangyari. Walang suspect. So, eto mga kapatid, babasahin natin yung John 1. Opo. Ito po, tingnan po natin to. No? Sabi po rito sa John 1, at basahin po natin yung ano, no, yung, tingnan natin to mga kapatid, no, yung, okay, basahin natin yung John 1, basahin natin yung verse 12. Ano pong sabi rito? Datapwat ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos, sa makatuwid bagay ang mga sumasampalataya sa kanyang pangalan. Sila'y mga ipinanganak, hindi sa dugo, hindi sa kalooban ng laman, hindi sa kalooban ng tao, kundi, ano pong sabi? Pinanganak sila ng Diyos, no? Kundi ng Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, nung pinakikita ng Bible na, sabi nga mayroon na nagtanong, no? Pastor, ang Diyos ko may matres. Sabi, bakit siya nanganganak? Well, mga kapatid, hindi naman kailangan ng matres ng Diyos. Tama ba? Hindi naman niya kailangan ng matres para inuwal tayo, no? Kasi mga kapatid, pag ang Diyos po nagsalita, yung kanyang pinakamatres, yung kanyang bibig. Tama ba? Kasi pag ang Diyos nagsalita, ano po nangyayari, tita? Nangyayari, no? Kaya nga, pag ang Diyos nagsabi, magkaroon ng ganito, nangyayari, di ba? Kaya mga kapatid, hindi na kailangan ng matres. Ang kailangan niya ng salita para mangyari. Kaya, alam niyo po, no? Ang kapanganakan din po natin, mga kapatid, ay ginagamit niya rin po sa atin ang kanyang salita. Amen po ba? Para tayo po ay magkaroon ng bagong pagkatao. Kaya may tanong po ako sa inyong mga kapatid, no? Sino na po ba rito yung mamamayanan ng langit, no? Sino na po ba rito yung tigalangit? Kasi mga kapatid, pag dumating yung panahon na tawagin na kayo ng Diyos, tita, no? Pag dumating na, no? Kasi lahat naman tayo tatawagin, no? Pag dumating na yon, pag tigalangit ka, saan ka kita uuwi? Pag tigaroon ka, hindi, kadam, ano? Di ba? Pero mga kapatid, ang mahirap pag hindi ka tigaroon. Yan ang problema, no? Kapag hindi ka tigaroon, hindi ka naman pinanganak doon, tapos ang iniisip mo, pag namatay ka doon ka pupunta, mahirap, no? Kaya sabi nga ng Bible sa atin, ang lahat ng sa kanya tumanggap, sapagkat sila ipinanganak ng Diyos. Kaya sabihin nga natin mga kapatid, pinanganak ng Diyos. Ayan, so kung tayo po ay pinanganak ng Diyos, mahalaga po yan, ano, na
maranasan po natin. Siguro tanungin natin paano ba ipanganganak ng Diyos? Ano ba ang dapat gawin? Well, mga kapatid, unang bagay po. Unang-una, wala sa control natin yon. Tama po ba? Kasi tayo nung ipanganak po, nung ipanganak tayo ng Diyos, wala naman pong nang ipanganak pala tayo ng ating tatay at nanay, no? Nang tinakda ng Diyos na sila ay magkaroon ng sa pamamagitan ng pagsasama, no? Ng egg cell at ng sperm cell. Nalikha tayo, no? Tayo ay, kumbaga po, yun ang ginamit ng Diyos. Sa laman po yun, ano? Physical. Nung ipanganak tayo, napansin niyo po, hindi natin pinili ang oras. Tama ho ba? Hindi natin pinili ang kalendaryo kung kailan. Hindi natin pinili yung panahon. Tama ho ba? Tinakda po yan ng tinatawag na na kung kailan nangyari, no? Yung union, yung pagsasama ng babae at lalaki, doon nakatakda yun. Well, mga kapatid, sa Diyos, ganoon din, no? Sa Diyos po, hindi natin alam kung paano nangyari na bigla na lang tayong nagkaganito, no? Naging born again tayo, paano ba nangyari? Well, mga kapatid, hindi man natin kontrolado yon, pero mararanasan natin yon. Sabi nyo nga po, karanasan. So, nararanasan natin yan sa pamamagitan po ng tinatawag na pagtugon. Sabi nyo nga po, tugon. Yan, tumutugon tayo, no? Sa tawag po ng Diyos. May mabasahin po ako sa inyo na talata sa Bible. Ito mga kapatid, pakinggan nyo to, no? Ito pong nakasulat po sa Santiago. Okay, basahin ko po ito, no? Santiago, okay, James, okay, chapter 1. Okay, pakinggan nyo to mga kapatid, no? Okay, Santiago, sa chapter 1, okay, basahin ko po sa inyo yung verse 18. Sa kanyang sariling kalooban, ay kanya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang tayo ay maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. Ulitin ko po, no, kung napakinggan nyo. Sa kanyang sariling kalooban, ay kanya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Sabihin nyo nga po, salita ng katotohanan. Ibig sabihin mga kapatid, no? Tumutugong tayo sa salita ng Diyos. Amen po ba? Well, wala sa control natin kung kailan tayo ipanganganak ng Diyos, no? Diyos ang may alam niyan. Kasi ang sabi ng Biblia, ayon sa kanyang kalooban nangyayari. Amen po ba yun? Hindi kalooban natin, kalooban niya. Pero po, meron tayong pagtugon sa kalooban ng Diyos. At ano po yun? Yun yung sinasabi na tayo ay nagre-respond, no? Tumutugon tayo, tita, no? Sa tinatawag na salita ng katotohanan. Siguro iniisip niyo po, ano po ba yung salita ng katotohanan? Kasi marami tayong naririnig na salita ng Diyos. Tama po ba? No? Marami. Sa TV, sa social media, tama po ba? At tayo mga kapatid, marami na rin tayong napapakinggan. Tama ba? At isa to sa mga napapakinggan natin, yung inyong lingkod po. Pero nakakapakinig na rin kayo sa iba, no? Ang tanong lang sa atin, ano ba yung salita ng katotohanan na dapat natin pakinggan? Well, mga kapatid, ang tao po instrumento lang. Tama ho ba? Ako instrumento lang. Yung ibang mga mangangaral, instrumento lang din sila. Yun nga lang po, sa Bible kasi, may dalawang salita. Tama ho ba? Salita ng kasinungalingan at salita ng katotohanan. Tama ho ba? Ang salita ng kasinungalingan, ito yung mga salita na parang salita ng Diyos. Pero ililigaw ang mga tao. Nakikinig po ba? At yung pagligaw na yon, hindi ka mapuborn again doon. Tama ba? Hindi ka mapuborn again doon, tita. Bagkos, mamamatay ka pa pag nakinig ka. Tama ko ba? O may tanong ako. Nang nakinig si Eva at Adan sa tinig ni Satanas, nabuhay po ba sila o namatay? Mga kapatid, namatay, no? Kasi nakinig sila kanino? Oo, sa Diablo. Pero tita, bakit sila nakinig sa Diablo? Kasi ang Diablo, tita, ng mangaral, sinabi niya rin ang Diyos. Tama ba? Ginamit pa niya. Ang sabi niya alam niyo, ang sabi ng Diyos, hindi kayo mamamatay. Sabi, ginawa pang sinungaling ang Diyos kasi alam ng Diyos, kapag kayo ay nakinig sa akin, sabi ng Diablo, kayo ay magiging parang Diyos. So kung titignan niyo po, salita yun ang kasinungalingan, no? Oo, nalinlang sila. So, pag sinabi naman natin salita ng katotohanan, hindi kasinungalingan yun, no?
Sabi ni Kristo, nandito ako para ang katotohanan ay dalhin sa mundo. Di ba sabi niya, katotohanan ang magpapalaya. Sabi ng Panginoon yun. So, ibig sabihin po, may isa lamang salita para magbigay ng buhay sa atin. Amen po ba? May isa lamang salita para magbigay ng buhay na walang hanggan sa atin. At kanino pong salita yun? Kanino pong salita kita? Sa Diyos, no? Sa ating Panginoong Jesucristo. Naalala ko, no, yung, di ba tita, naalala nyo ng ang Diyos ay magpahayag kina Pedro at Juan, di ba? Nung isinama ng Panginoong Hesus yung tatlong alagad, di ba? Sa isang bundok. Tapos nag-iba ng itsura ang Panginoon, di ba? Yung tinatawag tita na pagbabago, no? Yung transfiguration. Ang Panginoon, mula sa kanyang pagiging parang normal na tao, nag-iba. Di ba? Naging nakakasilaw yung mukha. Nakita nila Pedro at Juan at nila Santiago na yung mukha ng Panginoong Hesus, hindi na yung dati. Nakakasilaw na. At mayroon siyang dalawang katabi, mayroong katabi ang Panginoon, dalawang propeta. Si Moises at si Elias. At ang sabi ni Pedro, Panginoon, gusto niyo po ba nang manatili muna tayo dito, di ba? Alam niyo, di ba? Biglang narinig nila Pedro at Juan ang tinig ng Diyos. Narinig nila. ang sabi ng Ama, kung mapapakinggan niyo po yung Bible, no, sabi, ito ang aking anak na aking kinalulugdan, sabi ng Ama. Pakinggan niyo siya. Sabi niyo mga kapatid, pakinggan natin si Kristo. Yan, no? Kasi ang sabi ng Ama, pakinggan niyo siya. Ibig sabihin mga kapatid, ang gusto ng Diyos, para tayo ay makatanggap ng buhay na walang hanggan, kanino tayo makikinig? Sa salita ng Panginoong Hesus, di ba? Sabi ng Panginoong Kristo, pakinggan niyo siya. No? Siya ang aking anak na aking kinalulugdan. Kaya mga kapatid, wala talagang daan papunta sa langit, no? Walang ibang bagay para ang tao ay maging tigalangit, kundi ang pagsunod natin kay Kristo. Amen po ba, mga kapatid, no? Sa Panginoong Kristo lamang, matatagpuan, no? Yung buhay na walang hanggan, no? Kaya po, hindi tayo dapat makinig sa ibang tinig, no? Sa ibang propeta. Iisa lang po yung tinig na ating pakikinggan, no? Ang tinig ng Panginoong Hesus na nasa Biblia, no, nakasulat. Ang tinig niya, mga kapatid, no, na ating naririnig, no, at ipinaparinig po sa atin. No? Walang ibang tinig. Kasi po sa panahon natin ngayon, mga kapatid, no, ang tao po, nakikinig tayo sa ibang tinig. No? Hindi natin napakikinggan yung boses ng Holy Spirit. No? Kasi tandaan po natin, no, ang tinig ng Panginoong Jesucristo, yun din ang tinig ng Holy Spirit. Amen po ba? No, yun din po yun. No? At mga kapatid, sabi nga natin, kung gusto nyo ng praktikal, basta gusto kong mapakinggan ang tinig ng Diyos, basahin mo ang Bible, tama ba? Etong tinig niya eh. Salita niya to eh, no? Hindi mo kailangan mga kapatid na, kumbaga po, parang hanapin mo pa sa espiritu mo, di ba? Sabi nga ng Bible sa eto, nababasa. Mga kapatid, no? Mapapakinggan natin dito, mababasa natin dito yung kanyang boses. No? At sabi ng Bible sa atin, ang pinakamalupit na nito, kapag ang Panginoon ay nasa atin na, amen po ba? Pag nanahan siya sa atin, no? Ibang level po yun, kasi kakaiba yun eh, kasi pag tumira na siya sa atin, mas lalo natin maiintindihan ang kanyang salita. Amen ba? Kaya mga kapatid, no, sabi nga sa atin, ang ating pagkamamamayan ay sa langit. Hinihintay natin na tayo ay bigyan ng katawan, na ang sabi ng Panginoon sa atin, katawan, may sinasabi, maluwalhating katawan. Okay, bigyan ko kayo mga kapatid ng idea dito, no? Ang katawan kasi natin, tatlo, tita, no? Yung unang katawan natin, yung nasa sumpa, ito po, no? Yung katawang lupa. Kaya nasa kasalanan tayo, tita, no? Kasi nasa sumpa ito, no? Sabi ng Biblia sa atin, mabubulok to, mamamatay to. Kaya, mamamatay tayo, no? Pero may isang hindi mamamatay sa atin. Sabi ng Bible, kapag tayo ay anak ng Diyos, di ba may sinasabi sa Bible, mga kapatid, na ilalagay ko ang aking salita sa iyo. Di ba? Ang salita po ba ng Diyos, namamatay o namamalagi? Tama, no? Ang salita po ng Diyos, immortal. Nakikinig po ba? Mga kapatid, no? Sa palagay niyo, ilang taon ng Bible? Sige po. Ilang taon na po ang Bible? Sa palagay niyo, kayo na ito? Kita, di ba? Wala pa po tayong lahat, may Bible na, di ba? Mayroon na pong salita ng Diyos. Kaya mga kapatid,
kapag ang isang anak ng Diyos ay namatay, mamamatay lang yung katawang lupa. Pero yung pagkatao ay nandito. Tama po ba? Ang salita ng Diyos nasa iyo, at yun ang nagiging pagkatao mo. Tama ba, tita? So, ibig sabihin, mayroon kang pagkatao na hindi mamamatay. Yan mga kapatid, babalik sa langit yan, no? Pagbalik sa langit, ng iyong bagong pagkatao, tita, no? Pagdating mo doon, ang sabi ng Bible, nandoon nakatago ang totoong buhay mo. Kasi may talata sa Bible na ang sabi, ang buhay natin ay kasama ni Kristo sa langit. Amen po ba? Kaya mga kapatid, sabi ng Bible sa atin, mayroon kang buhay na ano na talaga, tita, no? Hindi mo kailangang mamatay para tanggapin yun. Tama ba, tita? Kasi sabi ng Bible, kapag ikaw ay automatic na born again, automatic din ay mayroon ka ng representation sa langit. Ibig sabihin po, ano ka na, tita? Nakasulat na yung pangalan mo. Oo. Nasa aklat ka na ng buhay. Ngayon po, ganito, no? Meron akong ipapaliwanag sa inyo pong lahat. Pastor, meron akong nabasa sa Bible na may mga tao nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay pero nabubura. No, sa aklat ng pahayag na ang sabi, pwedeng mabura yung pangalan. Well, mga kapatid, kapag tayo po ay mga mabubuting tao, no? Sabi nyo nga po, mabuting tao. Alam niyo po yung pagiging mabuti, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo to, no? Na galing din sa Diyos yan, no? May mga tao po na mabubuti. Kaya lang, nag-iba sila kapag hindi sila ginabayan ng biyaya ng Diyos. Amen ba? Sabi niyo nga po, biyaya. Yan, may tanong ako. Alam niyo po ba si Judas ay isa sa mga tinawag ng Diyos? Nakikinig po ba? Di ba, tita? Kasi bakit? Kasi si Judas ay naging alagad. Kasi tita, 12 sila eh. Tama? 12 trono sa langit. Meron ng 24 trono. Isa sa mga trono na ibinigay ng Panginoon, pansamantala, nung nasa lupa yung mga tinawag, si Judas. Okay. Bakit tita, sa huli, siya po ay nawala? Bakit po siya hindi na natuloy? Bakit napalitan siya? Tama ba ng iba? Kasi tita, trinaydo niyang Panginoon, tama ba? Pero may tanong ako, di ba nag-umpisa siya na okay naman? Pero alam ng Panginoon na hindi magtutuloy ito, tama ba? Pero tinawag niya pa rin, tama mo ba? Binigyan siya ng chance eh. Pero sinayang niya, tama ba, tita? Kasi mga kapatid, ganito, no? Sabi nga natin ang pagiging mabuti hindi sapat, tama ba? Kailangan natin ng biyaya. Sabi nyo nga po, biyaya. Yan. Yan mga kapatid ang kailangan natin, ano? Para ang kaligtasan natin ay talagang sure. Ibig sabihin, hindi katulad ni Judas na nag-umpisa siya na okay, nagtapos na hindi. Tama po ba? Okay yung umpisa niya, tama ba? Kasi sumunod siya eh. Pero kita sa huli, hindi na siya nakasunod. Di ba? Hindi na siya sumunod. Umiba na siya ng ano na po? Umiba na ng landas, no? Kumbaga hindi na siya nagpatuloy, tita, no? Ayaw niya na, sabi niya, quit na ako. Ayoko na sa'yo, Jesus. Ayoko na. Pero nagsisi rin. Di ba? Nakonsensya. Oo, sabi niya, bakit mo ba ito na doon ang Panginoon, di ba? Pinagpalit ko lang siya sa pera. Pero kita, huli na. No? It's too late. Kumbaga po, damage has already done. No? Nagawa na yung hindi dapat mangyari. Kaya, yun nga yun, hindi siya nagpatuloy. No? Bumalikwas. Tama ko ba? Nawala yung biyaya sa kanya. Napunta sa iba. Yung karapat-dapat. Kaya mga kapatid, no? Ang dahilan kung bakit yung iba bumabalikwas, bakit nawawala sa linya, bakit yung iba dumidiretso naman sa langit. Kasi mga kapatid, sila po ay, sabi na natin dahil sa biyaya ng Diyos, nagtiwala sila, no? Hindi sa kanilang sarili. Amen ba mga kapatid, no? Si Judas kasi, may nananatili pa rin Ano po yun? Sarili niya. No? Susunod ako, Lord, sa iyo, pero mag-iiwan muna ako sa sarili ko. Opo, may condition pa. Hindi tayo pagpapalain yan, no? Mga kapatid, kailangan pag susunod ka kay Lord. No? Walang kondisyon, buong buhay, isuko mo na. No? Huwag ka nang mag-iwan, no? Kasi mangyayari na yung mangyayari kay Judas, na nag-iwan pa siya sa sarili niya ng kondisyon. Samantalang yung ibang alagad, hindi ganun, tita, no? Sila ay buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa, sumunod sila
Kaya nandoon sila sa langit ngayon. No? Nandoon na sila sa buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, ganun din sa atin. Sabi nga ng Bible, ang ating pagkamamamayan ay sa langit. Mangyayari lang yan kung tayo po ay susunod sa salita ng katotohanan. No? By faith. Sa pamamagitan ng pananampalataya, pagsisisi, at yun nga po, pagpapasakop natin sa salita ng Diyos. No? May tatlong bagay na dapat natin malaman dyan. No? Pagsisisi, amen ba? Sa kasalanan, at pananampalataya, kanino po? Tama. Particular, sino po yung pinadala ng Diyos sa tagapagligtas? Sino po? Opo. Kanino tayo sasampalataya ngayon? Tama, sa Panginoong Kristo, no? Kasi mga kapatid, sabi nga di ba sabi nga ng Diyos, ito ang aking anak. Di ba sabi niya, pakinggan niyo siya. Di ba? So, makikinig tayo ngayon sa pilig ng anak. At namatay ang anak para sa atin, kaya ang ating pananampalataya ay galing sa Kanya at papunta sa Kanya. Ngayon may sinabi rin na, tayo po ay tatahanan ng anak. Di ba? May nakalagay sa Bible na titira ang Panginoon sa atin. Yun yung pinakamalupit, mga kapatid, na kapag tumira na siya sa atin, kumbaga tita, tinaniman ka na ng salita ng Diyos tama ba? Ang malupit pa nun, titira pa sa iyo ang Panginoon, di ba? Nasa yung salita niya nasa iyo na, at gagawin ka pa niyang tahanan. Kaya mga kapatid, ikaw at ang salita ng Diyos ay magiging isa na ngayon. Kumbaga po kumbaga masyado pong nahiwaga yung termino ko, no? Kumbaga po, ang Biblia at ikaw ay parang magiging iisa na. No, kaya kumbaga mga kapatid, ikaw mismo ay parang Bible na binabasa. Ganun po yun, Pero hindi pa natin naaabot yung level na ganun, Kasi nasa lupa pa tayo. Pero meron ng, tita, buena mano. Sabi nyo nga po, buena mano. No? Meron na pong meron ka ng tita, kumbaga po, may pauna ng bagay na nasa iyo para masabing ikaw ay born again na. Kaya mga kapatid, sa araw na to, siguro iniisip niyo po, Pastor, paano nga ba talaga ma-born again? Unang-una po, ang pagiging born again, galing sa Diyos yan. Pero may magagawa tayo para tayo ay maging kabahagi. Paano yun? So, unang-una, let us repent. Tama mo ba? Talikuran natin yung ating mga kasalanan. Kung nabubuhay tayo sa mali, talikuran na natin yan. At tayo ay sumunod sa Panginoong Hesus, sa Kanyang salita. Amen po ba? Yung salita po niya ang magbibigay buhay sa atin. Pag sumunod na tayo sa Panginoon at tinanggap na natin siya bilang tagapagligtas, at tinanggap na tayo, doon yung mararanasan ang ibig sabihin ng pagiging born again. Amen po ba, no? Doon yung mararanasan yun. Siguro sa isip nyo, parang wala namang nangyayari. Huwag kayong mag-alala kasi sabi nga ng Bible sa atin, parang hindi nyo pa nakikita, no? Pero mga kapatid, magugulat kayo kasi yung buhay nyo mag-iiba na ng direksyon yan, no? Ang isa lang bagay ang gusto ko pong sabihin sa inyo. Pag sumunod ka na kasi sa Panginoon, tita, hindi na madali. Tama ba? Medyo mahirap na, kasi bakit mahirap, tita? Ba't mahirap sumunod sa Panginoon? Kasi maraming bawal. Opo. Actually, tita, hindi bawal Maraming bagay na aalisin ng Diyos sa atin. Yun ang totoo, no? Marami siyang aalisin na mali. Halimbawa, ganito. Halimbawa, kung ikaw, ang ugali mo talaga mula nang maliit ka, ito kita, example lang. Halimbawa, mainggitin. O kaya ikaw ay magagalitin. O kaya ikaw ay sabihin na natin na makasarili. O kaya matabilang dila. O kung mga ganyan, yung dila na masakit magsalita. O sabihin na natin na maldita ka, mga ganyan. Alam niyo po, pag sumunod ka na sa Panginoon, mapapansin niyo, unti-unting aalisin ni Lord yung mga ugaling hindi maganda. Unti-unti po talaga. Makikita niyo po yan, Sa paanong paraan, Pastor? Sa pamamagitan ng iba't ibang pagsubok, sitwasyon. Ginagamit ng Panginoon yung buhay na sa mundo, yung mga pagsubok, May kita mo para turuan tayong maging, maging mababa, Kasi alam ng Diyos, ang ugali natin, mataas. Kaya ang gagawin ni Lord, kung sumusunod ka na sa Kanya, unti-unti, tita, papabuhin ka na, unti-unti. Kaya mga kapatid, hindi madaling sumunod kay Lord kung unwilling kang mabago. Pero magaan ang puso kapag na kay Lord na. Amen ba? Kasi mga kapatid, pag nasa Panginoon ka na, may kita mo na yung nilalakaran mo pala, kung ikukumpara mo yung paglakad ng mundo at yung paglakad mo ngayon, alam mo kasi, pag pupunta sa langit,
Medyo mahirap nga lang. Pero alam mo, sa dulo, ano tita? Ano ang dulo? Ginhawa. Dito sa lupa, magagawa mo lahat ang gusto mo. Tama ba? Lahat ng kasalanan pwede mo gawin. Tama ho ba? Lahat, sige, sirain mo buhay mo, ganon. Pero tita, anong dulo? Maghihirap. Anong dulo? Kapahamakan. Kapahamakan. Tama ba? Okay. Masarap sa umpisa. Ano sa dulo, tita? Oo. Masarap ang umpisa, pero ang dulo ay Luha. Pasakit. pagdurusa. Ganon. Kaya dapat ganito na lang. Maganda mabuhay na kahit medyo mahirap, no? At mahirap talaga sumunod kay Lord eh. Dahil marami siyang aalisin sa atin. Okay na yon, basta kita ang dulo ay ano? Kaligayahan. Tama. Pipiliin ko yon, no? Basta kita ang dulo ay kaligayahan at kagalakan, doon ako, no? Kasi mga kapatid, ang pinag-uusapan po, ano ba ang huli? Tama po ba? Ano ba ang huli ng buhay? Ano ba ang ending? Pag ang ending ng buhay mo ay pagdurusa, pasensyahan. Tama ho ba? Pero kung ang buhay kita, ang dulo ay kaligayahan at kasayahan at buhay na walang hanggan, kita mapalad ka. Amen po ba? Kasi mga kapatid, dito sa mundo, nagdanas ka nga ng mga pagsubok, tama ba? Mga pasakit. Pero dahil sumunod ka sa Diyos, ano tita? Tama ba? Ano yung dulo? Di masaya. Di ba? Ngayon, ang mga tao, ang pinipili, anong pinipili ng mga tao tita? Maging masaya. Tama ba? Sa mundo. Hindi masamang maging masaya. Gusto ko masaya tayo, no? Pero may masaya kasi tita na hindi maganda, no? Ano pong kasiyahan yun? Yung, sa mga bagay na mali. Masaya, di ba? May mga ganyang kasiyahan, mga maling kasiyahan. Kaya nga, ang dulo nung kapahamakan eh. Yeah. Naalala ko tuloy, no, sa preso, sino na po rito yung ano, nakulong? May nakulong na ako ba? Parang hindi umaamin yung iba, no? May ganun. Ako kasi mga, nakulong ka na tita? Oo, yung mabuti. Kaya tama yan. Oh, ha? Lumaban ako. Oh. Tita, nakulong ka na rin? Okay. Okay, kasi pag pastor kasi, kadalasan, nangangaral din kami sa kulungan. Nung nasa kulungan kami, tinatanong ko yung mga sentensya nila eh. Ikaw bro, ba't ka nandito? Anong pastor eh? Self-defense, pinatay ko mag-ama. Oh, kinasuhan ako, murder. Pero self-defense lang, ganun ba? Ikaw, anong, pastor, ganito, mga matitindi rin yung kasalanan, maximum security din. Sabi ko, ganun ba? Sabi ko, ano nga yun ang reflection mo sa buhay? Sabi ng mga nasa kulungan, pastor, gusto ko nang magbago. Kasi ang totoo nun, nakita ng mga, makikita mo kasi pag ikaw yung pag ikaw ay nasa pagkurusan, no? Makikita mo na doon ka makakapag-isip ng tama. Ganun, Sabi nga nung mga nandoon, pastor, pag nakalaya ako, magsisiba na ako, ganun ang mga pangako ng mga yun eh. Oo, magpapakabait na ako, mga ganun. Kasi mga kapatid, nakikita ng mga tao, no, na nag-umpisa sila sa mali. Tama mo ba? Kaya, yan yung yun yung naging resulta. Alam niyo, mapalad ka pa nga pag naikulong ka lang. Di ba? Ang mahirap, pag ikaw ay talagang papatay na. Di ba? Pag kriminal ka. So, sa Diyos kasi iba eh. No? Pag ikaw ay sabi nga, ay nabuhay ka sa gusto mo, mga kapatid, ang buhay mo sa lupa parang preso na rin eh. Tama ba? Kasi sa akala mo okay ka, pero totoo hindi. No? Kasi sabi nga, bilanggo ka ng kasalanan. No? May ba mga kapatid, no? Para kang nakapreso. No? Mabuti nga yung mga nasa preso, alam nilang bilanggo sila na sinasabi nila, pastor, gusto ko na magbago. Amen po ba? Pastor, gusto ko magbago. Tayo rito, nakakulong sa kasalanan eh. Ano pa rin dito eh? Okay pa rin eh. Di ba, no? Mga kapatid, no? Ako naniniwala na si Tita Loling po ay nasa kamay na ng Diyos. Amen ba, no? Ako po kaya nakilala natin si Tita. Kasi kung iniisip ko rin noon na baka si Tita hindi pa niya totally alam ang relasyon, no? Bagamat nakakapagsimba na siya, nakakarinig na siya ng Word of God. Pero unti-unti na siyang nagkakaroon ng kaalaman, lumalalim na, nung makilala niya na tayo, no? At sino ba nagpakilala kay Tita Loling? Sa inyo, Tita, no? Kayo, si Tita Sol. Kaya nakilala namin si Tita Loling dito sa Senior Citizens Office. Doon nag-umpisa, Tita, na nakikinig na si Tita Loling, no? Pag tinatawag natin. Opo, nakikinig na siya unti-unti sa salita ng Diyos. Yan si Sir Alan din minsan nag-share. So, kasama pa natin yung kapitbahay dito eh. Opo. Oo, nandito to eh. Kaya mga kapatid, no? Doon nag-umpisa yun.
At alam nyo, malupit, si Tita Loling hindi na tumigil. Amen po ba? Nagpatuloy na si Tita Loling hanggang sa kunin na siya ng Diyos. Amen po ba? Hindi na siya huminto. Mga kapatid, sana ganun din tayo. Amen po ba? Pag narinig na natin yung tinig ni Lord, huwag ka nang huminto. Tama ba? Magpatuloy ka na. Kasi, mga kapatid, ang dulo ng salita ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Let us pray. Tumayo po tayong lahat. Okay po. Hallelujah. Dakilang Ama, patawarin niyo kami sa lahat ng aming pagkakasala, sa lahat ng mali sa amin. At nawa, Ama, kaming lahat na nandito ngayon ay magkaroon po ng pagmamahal, magkaroon kami ng bukas na puso, magkaroon kami ng puso at isip na bukas sa inyong salita. Upang kami, Ama, ay maipanganak na muli, upang kami ay mabago, upang matanggap namin ang buhay na walang hanggan. Ama, ang buhay na walang hanggan at ang kapanganakan sa Espiritu ay nanggagaling sa inyo. Gayon pa man, nais nyo rin na kaming mga tao po ay tumugon, na kami ay rumisponde, na kami ay magsabi na, Panginoong Hesus, nandito ako, isang makasalanan, baguhin nyo, tanggapin nyo ako, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking pagkukulang at baguhin niyo ang aking buhay. Ama, nawa, magkaroon kami ng desire, magkaroon kami ng conviction, magkaroon kami ng puso na mabago, maipanganak na muli, maborn again, na kami ay magkaroon ng kalikasan na nagmamahal sa inyo. Ama, kami mga tao na nasa kasalanan, kung wala ang inyong salita, wala kaming magagawa. Kung wala ang inyong biyaya, kami po'y walang kapangyarihang baguhin ang aming sarili. Kaya, Ama, salamat na nagpadala kayo ng tagapagligtas. Pinadala niyo ang Panginoong Hesus upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pagpalain niyo po sila Inay, ang tahanan ng Tita Loling. Salamat, Ama, na ang kanyang buhay ay nasa inyo na. At salamat, Ama, na sa maikling panahon na nakasama namin si Tita, tunay po na ngayon ay wala na pong mapaglalagyan ang kagalakan niya at ang kasayahan niya dyan. Kayo pa man, Ama, ang aming panalangin, kaming mga nandito pa sa mundo, magulong sa libutan. Nandito po ang pagdurusa. Nandito ang digmaan, nandito ang mga krimen, nandito ang mga kasalanan. Ama, subaybayan niyo kami, gabayan, para hindi kami matangay ng agos ng mundong ito. Turuan niyo kami na i-focus namin ang aming puso't isip sa inyong salita, sa inyong kapangyarihan. Sapagkat kung kami po ay templo niyo, at kung kami ay kasama niyo, at kung kayo'y nasa amin, Ama, bibigyan niyo kami ng seguridad laban sa kasalanan na namamayani sa mundong ito. Salamat po sa araw na to, Ama, sa hapong ito, pagpalain niyo po ang tahanan ito at ang mga kapatid namin. Pagpalain niyo ang weekend na ito. Ito ang aming panalangin. Salamat po sa buhay ni Tita. Salamat sa buhay ng mga kapatid. Nawa, Ama, gawin niyo kaming ilawan ng buhay sa mundong ito. Gawin niyo kaming patotoo. Bagamat kami tao, pero kayo'y kasama namin, sumasa amin kayo. Kaya, Ama, nawa, makita sa amin ang inyong anak, makita ang inyong liwanag sa buhay namin. Samahan niyo sila, Ilay, Ama, palakasin niyo po sila, pagpalain niyo sila, gawin niyo silang daluyan ng inyong biyaya. At ang Ama, pagyamanin niyo po sa biyaya ang buhay ng aming mga kapatid sa tahanan ito. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming panalangin, lahat tayo magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. Sa pagkakaloob po natin, sa Panginoon po ay awitin po natin yung awit po, no? Sa habang tayo po ay nagkakaloob, mga kapatid. Awitin natin ang Seek the Kingdom of God in His righteousness. Awitin po. Seek ye first thy kingdom
Lamb of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. 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 Give first thy kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Lord God Jesus, salamat po sa lahat-lahat. Ama, maraming salamat. Ito ang aming alay, ito ang aming handog sa iyo, Ama. Pagyamanin niyo po ito ng siksik-liklik at umaapaw at sa lahat ng mga kapatid na tumutulong magbigay, Ama, siksik-liklik ang iganti mo po sa kanila. Ang itong alay namin ito may magamit lamang ayon sa iyong kalooban. At ganun din po, Ama, idinadalangin namin, idinudulog namin ang pangangailangan ng iglesyang ito, lalong-lalo na po ang sasakyan kailangan maayos, naway pagtulungan niyo po, Ama. Ikaw ang nakakala. Alam namin na lahat ng aming hinihiling ay iyong papakinggan at iyong pangyayarihin ang lahat ng ito, Ama. Ito'y nasahan namin ang lahat ng ito in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Dito ngayon, mga kapatid. Papasalamat po tayo sa Panginoong Diyos sa mga ginamit po niya para magkaroon po tayo ng fund para maipagawa po yung sasakyan ng church. Magamit po ng mga kapatid, magamit po natin. Ang Diyos na nagmamahal sa atin ay samahan tayo sa tahanan ng Kitaloleng, pag-alala sa ating kapatid na nasa luklukan na ng awa at nandoon na sa lugar na hindi natin ma-describe sa kagandahan. Salamat sa buhay ng ating kapatid at sa buhay ng mga kapatid namin, Ama, na kinakasangkapan nyo habang nandito pa sa mundo upang maging daluyan ng biyaya. Samahan tayo ng Diyos at gabayan at palakasin niya tayo. Sa Diyos na tumawag sa atin sa biyaya sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo, sumaatin ang kanyang awa at mga awa at ang kalakasang espiritual na panatilihin niya sa atin ang kanyang habag ngayon at hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus upang baguhin ang lahat ng bagay. Tayo ay kanyang palakasin at samahan. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen, at Amen. Mabiyayang hapon po sa atin lahat. God bless po. At binabati po natin yung mga naka-online na nakapakinig po ng message. God bless po sa inyo mga kapatid.